sa iyong mga salita. Kaya ito po mga kapatid, bilang isang Kristiyano, kailangan maunawaan natin na lahat po ng ating mga sinasabi ay i-filter out ng Panginoon. Yung maski labas ng church, yung ating mga boss, paano ba yung mga boss natin? Do we say good things about them? Or do we murmur behind them? Ayan, lahat po yan. Maski po yung nagbebenta ng pag bumili ka sa palengke, di ba? Meron kang mga sinasabi sa kanya. Lahat po yan ay may kaakibat na consequences. Kaya mas maganda po, control tayo. Control sa ating mga labi. Kasi sabi ko kanina, maaring hindi natin kontrolado yung circumstances sa buhay natin. Pero kaya po natin, by the grace of God, kontrolin yung ating mga sinasabi. Hingin po natin yung kapangyarihan ng banal na spirito para tayo po ay i-guide niya at i-convict para ang lumabas po sa labi po natin ay mga words of wisdom, words of life, and the promises of God sa atin. Amen po ba? Handa po ba magpagamit ang ating mga labi sa Panginoon? O, sinabi niyo po yan ha. So, kayo na ho ang dyan, mag-usap with the Holy Spirit, pero I pray that after this message, papasok po yung taong 2026. Let's start na maging positive. Positive tayo. Yung righteousness po yung ating habulin. Let's open in prayer, Lord. We dedicate to you this message, Lord. Ibinibigay po namin sa inyo ang aming isipan at ang aming mga puso. Yung mga words na lumalabas sa amin, Lord, ay kayo po, Lord, ang mag-filter out. At kung meron man, Panginoon, laman ang aming mga puso na hindi ka nais-nais, na siyang lumalabas sa aming mga bibig, sa mga labi namin, Lord, pakalinisin. Tanggalin niyo po, linisin niyo po ito, Lord. Kasi gusto po namin pumasok yung 2026 ang laman po nito ay kayo. Ang laman po nito ay inyong salita. Ang laman po nito, Lord, ay para makapagbigay buhay sa ibang tao, makapagbigay ng pag-asa. Kaya, Lord, turuan niyo po kami, Lord God, unang-una na lumapit sa inyo at magpalinis sa aming mga iniisip. Thank you, Lord Jesus. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Kausapin niyo po kami, i-deal niyo po kami kung kinakailangan. At Lord, encourage niyo rin po kami, Lord, mga words. Thank you, God, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino po dito ang nangarap ng magkaroon ng superpower? Di ba? Halos lahat ata tayo, di ba? Nung bata tayo. In fact, kahit yung mga medyo nasa teenager, medyo nasa middle age na tayo, nangangarap pa rin tayo dito. Sino nangarap dito lumipad? Di ba? Yung talagang iniisip mo pa lang, sarap siguro kung saan-saan pumunta. No? Yung mag-teleport. Para hindi. Ay, Tata Scott, gusto mo ba tayo? Para pag teleport, yung manok. Diba? Joke lang yan tayo. Teleport, traffic. Ano pa ba? Yung mga gusto nating marinig o mabasa yung mga iniisip ng isang tao. Yung mga superpowers yung mga yan no? Palagay ko, hindi naman yun para lang sa sarili natin. Kasi pag may superpower tayo, gusto natin maging blessing sa ibang tao. Tumulong, katulad ni Spidey, the Spider-Man, di ba? Nung siya ay nagka-super, tumutulong siya sa mga kapwa niya. And did you know that sa ngayon, meron po tayong superpower? Tatay Scott, superpower. Pero superpower na hindi katulad ng mga napapanood natin. Superpower na makapagbigay buhay sa ibang tao. And that is our tongue. Di ba? Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko, I really appreciate the power of tongue that the Lord has given us. Dahil sa realidad lang, sa dami ng stress
No? Sa dami ng lungkot ng mundo ngayon, nakakalungkot talaga, no? Pag nanonood ka ng news, minsan yung power of encouragement, power of life, yun po yung kulang ng mga tao. And sometimes, hindi lang sa labas ng church, even inside the church. Tama po ba? Sino dito minsan nangangailangan ng kausap? Nangangailangan din ng encouragement paminsan-minsan. Ako lang? Ako? Ayan. So I would really appreciate those people who PM me, nagchat-chat sa akin. Lord Win, kamusta? No? Yung mga galing pa ng Vietnam, yan yung mga nagchat-chat sa akin. Nak, kamusta? Yung mga ganong simpleng kamusta, parang, wow. Diba? Tapos, ito na, alam mo yung nakaka-unload din paminsan-minsan. And, that's the power that God has given us para makapagbigay ng encouragement and life sa iba. Hindi nyo po kailangan maging superhero para makatulong sa ibang tao. Sometimes, all you need is 2 ears, 2 tenga, at isang encouraging, life-giving tongue para makapagbigay ng buhay sa iba. I would encourage you ngayong bakasyon, hanap kayo ng taong ma-encourage. No? Hanap kayo ng taong masasabihan nyo ng magandang words, encouraging words. Tetake nyo ba yung challenge? Mas maganda kung hindi nyo kilala. O yung mga binata dyan, wag naman puro chicks yung puro chicks. Maging sensitive kayo sa banal na spirito na sasabihin niya, alam niyo yung kausap ko kahapon, isa po siyang, naglalaro siya ng pickleball. Alam niyo yung pickleball yan. Tapos meron po siyang na-meet na isang coach ng PBA, I think. And then, itong coach na to, sabi niya, bago sila maghiwalay, inalok niya yung coach na yun, o yung player na yun, na ipag-pray niya. Wow. Diba? Kumbaga, sa moment na yun, nagpagamit siya sa Panginoon to pray for that person. Anong difference nung kausap ko kagabi sa atin? God can use us wherever we are to be a blessing for a lot of people. Amen po ba doon? So I challenge you this week, kapatid, try po natin gamitin yung power na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ngayong araw na po ito, mga kapatid, ay pag-usapan po natin ang very common but very important na topic. And a lot of people don't realize that they have power within them. Sa atin po, meron po tayo. The power of words. Yan. Pakisabi mo, the power of words. Ayan. The power of our tongue. The ability to end things right or positively. No? Pag meron ho nagbanggaan, instead na road rage, at kung yung isang tao doon ay mapagkumbaba, at he knows the word of God, sabi sa salita ng Panginoon, soft answer turns away wrath. Kapag ikaw ay malumanay magsalita, yung galit humuhupa. Pero kung hindi mo alam yung salita ng Panginoon, magpapataasan lang kayo ng air. Ikaw ito ba nasa tama ako Kung hindi man nagsasalita yung sasakyan nyo, baka busina. Meep! Ako minsan, meep! Pero at the end of the day, paano pala kung may baril pala yung nakaalitan ko? No? So I would end my life here on earth. Diba? Kaya ang sinasabi ko po, mga kapatid, there is a maturity when we have control over our tongue. And kaya ko po ito sinishare sa atin kasi para mapagtagumpay na po natin yung mga negativities ng buhay. Yung tipong paggising mo pa lang, parang meron na kaagad negative na umaano sa'yo. Pero ika-counter po natin yan ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Ako nga po, mga kapatid, I'm still in the process of transformation. No? And lagi ko pong sinasabi sa akin, sarili, it's not easy, but
by the grace of God, kayang-kaya po natin ito. By the grace of God, we can tame our tongue and allow God's word na lumabas sa aking mga labi. Gusto ko po na kapag may kinakausap ako, instead na ma-discourage, gusto ko ma-encourage palalo. No? Gusto niyo ba yon? Pag may kumakausap sa inyo, parang nabubuhayan sila ng loob? O gusto niyo na pag kinausap kayo, parang ayaw na kayong kausap? No? May ganyan po kaming na-experience ni Apple. Pag kinakausap kami, parang lahat yata ng problema niya sa amin ibinabagsak. Kaya sabi ko, Lord, ang dami ko nang iisip. No? Ito, parang naintindihan ko naman, nag-unload siya sa amin. Nag-unload. Pero Lord, sabi ko, bigyan mo ko ng wisdom at saka ng grace. Kaya ang ginagawa ko, pagpapalapit na, inaandar ko na lang yung kotse. Para at sama ni Pastor. Pero alam niyo yan, by the grace of God, sino ba yung nakausap ko nun? Yung ayaw niya makipag-usap sa tao ng putyo-putyo lang yung binibigay na oras. Gusto natin quality. Pag nangamusta ako ng tao, gusto ko quality time. Hindi yung kamusta ka na, bahala ka na dyan ha. Hindi. Ang gusto ko, pag kinamusta ko yung isang tao, usap tayo, upuan natin. Yung sa seminar pala yan. So, naalala ko na. Yung pastora na ito, sabi niya, kapag nangamusta siya, ibig sabihin nun, naglalaan talaga siya ng oras para totoong kamustahin ka. Hindi lang siya random. And ganoon din yung gusto ko, no? Lord, pag nangamusta ako, ready ako na makipag-usap, makinig, at makipag-converse sa taong ito. And ganoon din po yung desire po natin. Our prayers should be that Christ take control of our lives and change us from the inside out. Our tongue will be used only to glorify the Lord and to encourage our brothers. Hindi po siraan or masira yung araw nila. Ako po na-excite po ako kasi once we do this, sabi po sa salita ng Panginoon, if we encourage others, tayo po mismo yung na-encourage. No? Kaya pwede mo bang tignan yung katabi mo at ngitian mo naman? Ayan. It's time to let go. It's time to let go of our bigatin sa buhay sa Panginoon. Sabi po sa salita ng Panginoon, kung ano po yung nasa puso natin, yun po yung lumalabas sa ating mga labi. Tama ho ba? At kung gusto mong makilala ang isang tao, pakinggan mo kung ano yung sinasabi niya. Kasi from there, malalaman mo kung anong klaseng tao to. Ano yung nilalaman ng puso niya. Kasi hindi naman natin makikita eh. Pero kapag pinakinggan mo yung salita niya, yung mga words niya, maiintindihan mo kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. Okay? So we want Jesus to mold our hearts. We want Jesus to take out the bad things, yung mga nabubulok na, yung mga garbage sa puso natin, at gusto nating palitan yun ng Word of God. Tignan po natin kung ano po bilang isang ehemplo na hindi yung sitwasyon na parang not so good situation siya eh. Tulad na sinabi ko, parang may circumstances ang Panginoong Hesus, pero Jesus chose to end things positively. And this is found in Luke chapter 23, 32 to 34. Ito pong circumstance na ito pong pagkakataon na to, si Jesus po ay nakapako na po sa krus. And pag kayo po ay nakapako sa krus, hindi po siya masarap sa feeling. Ibig sabihin, uncomfortable na po ang ating Panginoon. Basahin po natin, Luke 23 verse 32 to 34. There were also two brothers criminals led with him to put to death. Ito na po yung pinako siya, tsaka yung dalawang kriminal. And when they had come to the place called Calvary, there they crucified him, and the criminals, one on the right hand and other on the left. So nasa center si Jesus. Verse 34, ano sabi ni Jesus? Then Jesus said, Father,
forgive them, for they do not know what they do. Si Jesus na yung nahampas-hampas, siya na yung nadura-duraan, siya na yung pinagsasampal, siya na yung pinakos-akos, siya na yung nilagyan ng trono ng tinik sa katawan. Pero nakita po natin yung heart ni Jesus, ang panalangin niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. Wow. Grabe. Pag iniisip ko to, sobrang lalim ng pag-ibig ng Panginoon. Even sa mga taong nanakit sa Kanya. Why? Because He prayed for them. Jesus chose to pray for those people. No? And for us, do we pray for the people who hurt us? Pinagpe-pray ba natin yung mga taong nakasakit sa atin? Sino nagpe-pray? Anong prayer? Sana kunin, Lord. Patawarin mo sila. So para pong kay Jesus yung, praise God, ano po. Kasi yung iba ang prayer, Lord, kunin mo na sila, Lord. Or mamatay na sana sila. No, isa po sa mga kino-quote ngayon ay yung isa pong newscaster, si Kaka David. No, isa po kasi sa mga binitawan niyang salita, sana, ang sabi niya, sana mamatay na yung mga lahat ng kurakot. And katulad po nito, meron po tayong namatay na isang official ng DPWH lately. Kino-quote ngayon si Kaka David because of the words. How powerful yung words na sinasabi natin. And even if hindi pa po proven, still kino-quote na siya ng mga tao. Why? Kasi nagbitaw siya ng salta. Very powerful curse. Dahil pag dininig ng Panginoon yan, most probably, karamihan po ng tao ay mamamatay na. Why? Because all of us are corrupt. Sin entered our lives. Iba-iba lang ng level, pero very, very powerful words. Curse that comes from her. Balik po tayo, mga kapatid, sa ating mga sarili. How about us? Sometimes, nag-iinit yung sitwasyon, magkakaroon tayo ng mainit na sagupaan. But at the end of the day, we are left with a decision. Tatapusin ba natin to ng ganito? O tatapusin natin ito ng pag-aayos at positive way? Kami po mag-asawa, tulad ng sabi ko sa inyo, may mga adjustments po kaming ginagawa. Even now. Ilan taon na tayo, darling, nakasal? Hindi ba 13? 12 years. Pero may adjustments pa rin kami sa aming mga sarili. And at the end of that adjustment, sa sarili mo, tinatanong ko yung sarili ko, gusto ko bang ganito? Or magpapakumbaba ako at aayusin namin to? How about sa ating family? Do we live it that way? Ganito na to, bahala ka na dyan. Tapos, yun na, tapos na. Ang pangit na ng relationship. Or, will we decide and we will humble ourselves na, Lord, gusto kong ayusin to. Jesus, despite of the things that He suffered, lahat ng sinabi sa Kanyang negatibo, pinagbabato siya, oy, kung ikaw ang Diyos, ba't di ba dyan? Bumaba dyan. Kala ko ba ikaw ang Diyos, ba't di ka bumaba? Despite of the mockery that He was receiving that day, He chose to speak life. Father, forgive them, for they do not know what they do. Lahat po tayo may desisyong kakaharapin pag nasaktan. Tama, mali? Papapasukin ko ba to sa puso ko at papalaguin ko na parang tanim? Or learn how to let go? Alam niyo po, last week,
ako po ay meron hong trabaho sa Makati. Natapos po yung trabaho ko ng I think 10 p.m. And I have to pick up easel stand kasi may business din po kami maliit. Nagpaparenta po kami ng easel stand. Ano? So kukunin ko po siya from Makati sa trabaho ko. Nag-shoot po ako doon. Pagod na pagod and I have to pick up the easels doon sa Ortigas, Strata 2000. And pagdating ko po doon, yung mga stand ko po, yung mga wooden easel ko, pipick upin ko po sa 3rd floor. Kaya lang ang problema, yung guard, sabi niya sa akin, boss, bawal ho ang mag-parking dito. Kung gusto niyo po, i-park niyo po yung sasakyan niyo doon, balik ko kayo dito, ibaba niyo yung easel, kunin niyo yung sasakyan, balik kayo dito, kunin niyo yung easel, i-load, saka niyo isakay. And layo po ng parking. At pagod na ho ako, gabing-gabi na ho that time. But instead na magalit, sasabihin ko, ano lang naman, ipipika, wala naman tao, ano naman yun, gabi na, tapos ano. Instead na magalit, nung sinasabi niya sa akin yon, nag-pause muna ako at tumango at sige po, kasi may management daw, ganyan. So, pinark ko, naglakad ako pabalik ng Strata. Kinakausap ko si Lord, Lord, grabe naman Lord. Nagsusumbo ako, grabe naman Lord, parang ano lang, ilang minutes lang yon. Tapos ako, Lord, pagod na pagod ako. Binaba ko yung easel, hindi ako nagsasalita. Tapos, nung pabalik na ako sa kotse, nababa ko na, at pipick upin ko na, sabi ko, Lord, I want to be a blessing despite of what happened. So, ang ginawa ko po, umorder po ako ng Burger King. Yeah. Sarap. Dalawa ho sila, yung isang nagtaga-operator ng elevator at yung guard. Sabi ko, gusto ko maging blessing despite of what happened. Bumili ho ako ng 3. Tag-iisa kami, siyempre, di ba? Kasi pagod na ako eh. So pagdating ko doon, alam niyo, tinulungan ako ng guard na i-load yung mga kahoy doon sa kotse. Hindi niya alam na bibigyan ko siya ng blessing. After nun, binigyan ko na. Alam niyo po kung anong pakiramdam. Napakasarap. Kasi naging papapala ka instead na may makaaway ka. And lahat po yun naka-record sa langit. That's why we chose to be positive despite of being negative. Maaring may mga bagay na hindi unfair sa atin na nangyayari. Pero alam niyo yun, we have to pull out. Kailangan natin bitbitin yung sarili natin para mag-stay doon sa kung ano yung tamang gawin po natin. Alam niyo po kung gaano po makapangyarihan ng pagpapakumbaba. Balikan po natin yung 2 kriminal na kasama ni Jesus. Gusto niyo po ba? Okay lang po ba? Okay. So Luke chapter 23 verse 39 to 43. Ayan. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him saying, sabi niya, if you are the Christ, save yourself and save us. Kung ikaw si Kristo, ligtas mo yung sarili mo, ligtas mo rin kami. Verse 40, but the other, yung isang kriminal, answered, rebuked him, saying, do you not even fear God? Seeing you are under the same condemnation. Verse 41, and we indeed justly for what we receive due reward for our deeds. But this man has done nothing wrong. Sinasabi niya, tayo kasi nandito tayo, may ginawa tayong krimen. Dapat lang nandito tayo, pero siya, wala siyang ginagawa. See? And verse 42, pakinggan niyo po ito mga kapatid. Grabe. Then he said to Jesus, anong tawag niya kay Jesus? Anong tawag niya? Lord. Lord, sabi niya, remember me when you come into your kingdom.
Sinagot siya ni Jesus. Sabi niya, and Jesus said to him, assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. Alam niyo po nung binabasa ko po, naiyak po ako eh. Alam niyo kung bakit? Oras na lang yung inaantay. Sure ball na. Kasi dati sa Roman crucifixion, kapag umabot na yung oras at hindi ka papatay, tutuhugin ka na lang para mamatay ka na. Ibig sabihin, wala nang chance na, pag na-crucify ka na, wala nang chance na mabubuhay ka. Isa sa dalawang kriminal, kapatid, sa kahuli-huli ang oras na nabuhay siya na mundo, naligtas pa. And Jesus said, today, assuredly, sinasabi ko sa iyo, ngayong araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Bakit? Kasi nagpakumbaba siya. His words, yung sinabi niya, Lord, no? Tinawag niyang Panginoon. Pero alam niyo po ba na sa kwentong ito, di ba sa Luke yan, naisulat din po yan sa Matthew at saka Mark, yung kwento na yan. Pero sa Matthew at saka Mark, ang sinasabi doon, na kinutya ng dalawang kriminal si Jesus. Ibig sabihin, dalawa silang nangungutya. It is only in the book of Luke na sinabi dito yung conversation nila nung isang kriminal. Bakit? Basahin po natin mabilis, Marcos 15:27-32. May krus. Mark po yan, ha? Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sa gayon, natupad ang sinabi sa kasulatang ibinilang siya sa mga kriminal. Ininsulto siya ng mga nagdaraan at pailang-iling at sabi, di ba ikaw ang gigiba sa templo muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili. No? Verse 31, kinutya rin siya ng mga pinunong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila sa isa't isa, iniligtas niya ang ibang, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Verse 32, makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na iyan, na hari daw ng Israel, maniniwala na tayo sa Kanya. And yung last part, nilait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Kasi question sa akin yun dati, nung nabasa ko, bakit magkaiba? Sabi sa Mark, kinutya siya ng dalawa. Sinabi sa Mateo 27:44, nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama sa kanila. Parehas. Sinabi ni Mark, sinabi ni Luke, ni Matthew, parehas nilait. Bakit sinabi ni Luke na naligtas yung isa? You see, hindi man po natin nakita, pero obviously, there was a transformation. Kasi sa pag-uusap nila, wala naman silang ibang ko. Sa pag-uusap nilang tatlo, kakwentuhan, narinig nung kriminal yung sinabi ni Jesus. At during that time, he was changed. He repented of his sins. Naniwala siya sa Panginoon. Kaya yung isa, kinukutya siya, yung isa, ikaw ba natatakot sa Diyos? In-address niya si Jesus, Lord. Ibig sabihin, there was a change in his heart. And he has a choice during that time. May choice siya Kukutsain ko ba to? Or sasabihin ko, Lord, sama mo ako sa paraiso, sa your kingdom. Sino gusto makita yung kriminal na to? Sino gusto makita yung kriminal na naligtas? Makikita natin siya sa langit. Sure ball. And he is now with the Lord. Why? Because nagpakumbaba siya. Because of his words na, Lord, isama mo ko sa iyong kingdom.
The words that comes out of our mouths come directly from our hearts. Yun po yung nilalaman ng ating mga puso. Kaya panalangin po natin, Psalms 141 verse 3, Set watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. Lord, bantayan nyo kung ano yung lumalabas sa aking mga labi, sa aking mga bibig. Very, very powerful message from our God. No? Our tongue can be a source of life or death. It may be a life giver or a weapon of destruction. No? Alam niyo po, mai-share ko lang ulit. Ako po ay may trabaho po last week. Ito pong client na to, I've been with them for before pandemic pa. So almost 7 years na rin siguro. And lagi akong kinakausap nung director na to because kilala niya na ako. No? Alam niyo nung nagbi-briefing siya, nung bago mag-start yung event nila, briefing, "Oy, Lord Win," sabi niya sa akin, hindi, una niyang binate yung mga sound system eh. Oh, si kilala niya. Alam niyo, doon ko nakuha yung sarap at yung value kapag kilala mo yung tao. Kasi tayo, di ba, minsan generic, "Oy, sir," ganun lang. O kaya yung waiter, di ba, tatawagin, "Sir," ganun. Pero kaya siya may pangalan eh. Kasi pag tinawag niyo siya ng may pangalan, you respect that person. Regardless of his work. No? So, doon ko nakuha yung ganung attitude na, tawagin mo. Lahat ng team niya, ganun. Kaya ako, kilala niya. So, binati niya lahat. Tapos sabi niya sa akin, "Lord Win," sabi niya, "he will be the one to document our event." Tapos, "Alam mo, I'm so glad that you're here." Yung mga ganun. Parang sa akin, wow. Isang director na natutuwa dahil may isang photographer na magpipicture sa kanila. Alam mo yun? And by doing that, na-boost po ako. Kaya kahit pagod na pagod ako sa event na yon, alam niyo yun, para I'm doing my best. Bakit? Kasi nagtitiwala yung taong yun sa akin. So ano po yung lesson po natin dito? Alam niyo yung director na to, he's not even a born-again Christian. Pero yung respect niya sa tao, no? How much more sa ating mga Kristiyano? Yung respect natin sa mga tao, yung love ni Jesus na nag-uumapaw sa atin. Alam niyo minsan, kahit hindi ka magsabi ng verse, sa ugali lang natin, the way lang natin magsalita, ipinoproklama na natin kung sino si Jesus sa buhay natin. Amen? Kaya napakahalaga, kapatid, na the way we talk, the way we act, proclaims who Jesus is in our lives. No? So, ayoko na po bumalik sa dating ako na very toxic. Ang toxic ko kasi dati pagkausap ko yung mga tao, parang puro problema, puro negative. Ayoko na nun. Sabi ko, "Lord, gusto ko po ibalik yung original na ang sarap mag-serve sa inyo, sarap makipag-usap sa inyo," di ba? So if you obey God's voice, He will transform us into the best person that He could ever be. And it will start in our words. Sa salita natin. So this is a call of challenge sa atin. Iwan na natin yung mga negativities, yung mga pag-uusap natin na hindi maganda. Maging masaya na lang tayo sa Panginoon. Parang ang sarap mag-serve kay God. Ang sarap gumising, ang sarap mabuhay na ang pinag-uusapan natin ay ang Panginoon, yung mga kabutihan niya sa ating buhay. Iwan na natin yung mga bagay na pag-uusap na hindi nakakaaya sa Panginoon. No? Ilan po sa mga dito na dapat nating iwanan? Mabilis lang. Number 1 po is yung lying or yung pagsisinungaling. No? Kahit po mga Kristiyano na tayo, I would like to remind you, there is no such thing as white lie. No, kailangan po maging firm po tayo kung ano po yung katotohanan. At ang susi po dito ay truth and transparency.
Kasi po, the more na tinatago natin ang isang bagay, the more na lumalalim at nagpapatong-patong ang excuses para pagtakpan yung unang kasinungalingan. Tama po ba? Nagsinungaling ka, tapos tinatanong ka, syempre magsisinungaling ka ulit para pag... So ano po mangyayari? Transparency and truth is the key para mapagtagumpayan natin. Pangalawa pong key dyan is tanggalin po natin yung insecurity para tayo po ay makapagsabi ng katotohanan. No? O, kumain ka na ba? Kumain na po ako. Kumukulo na pala yung tiyan. Busog daw. Busog po ako, busog. Pero hindi naman kumain. Mga malilit na bagay pero dapat maging maingat po tayo. Because this is not a problem of stomach. Hindi problema yung tiyan. Ang problema, false humility. Kumain na po ba kayo? Yan, ang gusto ko. Huwag ho muna kayo alis dahil meron ho niluto yung ating Martha Ministry na masarap na Shanghai. Woohoo! Thank you, Lord. Praise God, ano? Wala hong problema kung magsabi ho tayo ng totoo. In fact, the more na nagsasabi tayo ng totoo, the more tayong lumalaya. Why? The Bible says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. The more na pinagtatakpan natin ng isang bagay, the more pong bumabaho at nabubulok. At the end of the day, lalabas pa rin. So una pa lang, transparent na tayo at truthful. Let us overcome sa mga anak po namin, pag may nagsinungaling, yari. Yari talaga. Hindi naman po child abuse, hindi naman po kami ganon. Talagang may kaakibat na palo. Kasi usapan po namin yun. Ano? Pero hindi ko po hinahayaan na matapos yung discipline namin ng ganon. Pag namamalo po ako, hindi ko siya pinapatulog nang hindi kami nag-uusap. Kailangan mag-usap kami. Tapos, at the end of the day, magyayakapan kami, explain ko yung reason, explain niya yung reason niya, and positive. And positive. Kami ni Mrs. siguro pinakamatagal na yung ilang araw tayo din nag-usap. 3-4 days, hindi ka nakataste, di ba? Hi, sorry. Oh, hey, naka-record pala tayo. Hindi siya nakataste, hindi rin ako makataste. Alam mo yun, ang hirap no. Papasok ka sa siyak, magsasalubong kayo sa siyak. Ano ba na? Kakain kayo, tas di nag-uusap. Ang naging challenge sa amin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Ganito ba tayo? O aayusin natin ito? Diba? Tapos nag-usap kami. Diba? Labing-labing. Yeah. Tapos everything reset. Start anew. Lesson learned. Diba? Ganun po. May mga bagay tayo na kailangan pagdesisyonan. Pero yung pagsisinungaling, again, dapat nating Isa pa ho sa mga pwede ho nating pagtagumpayan at iwanan na ngayon 2025, yung tinatawag po nating chismax. Yeah. Chismis. Pero, Marites. Pero hindi po ito applicable sa mga babae lang. Kasi minsan, yung mga lalaki, tatahi-tahimik, pero malalaki yung tenga, sumasagap. Di ba? Sabi ho sa Kawikaan 26, paki-ano nga anak ko, parang namatay na tong aking. Yan, 26:20, namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy, nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Okay?
wala yung issue at mamatay yung apoy, huwag pag-usapan yung mga hindi dapat pag-usapan. Sa atin lahat, mga faith group leaders, mga members, mga Christians, mga mananampalataya ni Jesus, lahat po tayo ay meron pong mga naririnig. And sometimes, maging sensitive po tayo because not all the time, pwede po nating ikwento yung buhay ng iba sa ibang tao. Bakit? Kasi sa faith group, magkakagroup kayo, nagkakwento ka, and ibinibigay mo yung tiwala sa group na yon na ito, binibitawan ko sa inyo, nagiging open ako because pinagkakatiwalaan ko kayo. And kapag ito po inilabas po natin sa iba, we are unfaithful of the informations that we heard. Not unless may permission po tayo or publicly naman niyang sinabi. No? Isa po yan sa mga training ng Panginoon sa atin to control our tongue. Lalong-lalo na kapag meron kang nalalamang sensitive topic. At may naririnig ka, nag-uusap sila doon, tungkol doon. Huwag mo nang puntahan, uy, alam niyo ba? Huwag po natin sigaan yung apoy para hindi lalong lumakas yung apoy. Silent lang tayo, manalangin tayo. At pagtagumpayan po natin, kapatid, itong bagay na ito. Amen po ba doon? So I think, wala na tayong oras. Pero, ang panalangin ko po sa bawat isa is to filter out what comes out from our mouth. Sa ating mga puso, sa ating mga labi. No? Kung ano man yung mga pagkakamali natin ngayong 2025 or mga nakalipas, I pray na magdesisyon po tayong iwanan na yon. Maging happy na lang tayo, pwede ba? Ang iksi ng buhay. Ang iksi ng buhay. Kaya sa amin yung mga anak namin, alam niyo po, napansin namin for this last quarter ng 2025, gumaan-gaan po yung aming Kasi sabi namin, very unfair na matanggap nila yung stress namin, yung pagod namin, yan, hindi. Dapat baguhin natin ito. No? Sa aming mga anak, nakakapag-assess na po kami. Nag-adjust kami sa the way namin silang disiplinahin. No? Na instead na discipline lang, dapat na mamagnify yung encouragement sa kanila. No? Sa aming mag-asawa, proper handling of emotions and words kapag may conflict. Meron po kaming code. Pag medyo umiingay na po si Apple, at umiingay na rin po ako, ang code po namin, 151. Hindi 911. 151. Proverbs 15 verse 1. Diba? Gusto niyo po malaman kung ano yun? Basahin niyo po, may Bible naman kayo eh. Pero napakagandang verse. Sa aming mag-asawa, adjust po kami sa mga tao, sa mga leaders namin, kapwa mang manggagawa sa panon, nag-a-adjust din po kami. No? Sa mga traffic enforcers, sa mga jeep na biglang humihinto, nag-a-adjust pa rin. Gusto namin speak life na lang sa kanila. Ang daming adjustment na dapat pong gawin, pero kaya po ng banal na Espiritu yan sa ating buhay. Kasi alam niyo po, ang pinakamahirap kontrolin na parte ng katawan ng tao, it is our tongue. Sinabi po yan sa James. Kaya sabi doon, kung sinong makapag-control sa kanyang dila, ay isang perfect man na. Wow! Grabe. So, ngayong taon, let's end this positive. Pag may makita tayong tao, kapatiran, encourage po natin. No? Actually, gusto ko nga ngayon, sana kung may oras pa, hanap kayo ng someone Encourage nyo lang siya. Pwede ba yun? May 10 minutes pa naman ata. Hanap kayo ng hindi nyo pa nakakausap or kung may nililid si Lord sa inyo, dito lang, ikot tayo. No? Encourage nyo lang. Sabihin nyo yung magagandang bagay sa Kanya, yung mga nakikita nyong
positives no, na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Pwede po natin gawin within 5 minutes time. Pwede po. Sige, tayo po tayo. At find someone, wag po kayong mahiya. Wag po kayong mahiya. Ang mahiya, walang ba yan? Walang ano ba yun? Shanghai. Walang Shanghai. Ayan. Okay, sige, ikot po tayo. Gawin po natin itong norm sa atin, Ayan, sige, hanap po tayo ng kapartner po natin. Encourage nyo lang siya. Mas maganda yung hindi nyo kilala. Ayan, sige, go, 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 go. Wag po kayong mahiya. Wag po kayong mahiya. Ako po, sasama po ako sa inyo. Ayan, tatay. Sige tayo, kayo. Si tatay. Ay, dito na. Amin, tatay, tatay. Sige, let's pray.
Praise God. Ano po? Woo. How does it feel? Happy, di ba? Parang sarap sa pakiramdam. Praise God. Ayan po ang Christian way of, receiving the love of God. And we have the power. Hindi lang sa loob ng church, kung hindi po, maski sa labas ng church. Imagine niyo yung mga taong ma-influence po natin ng goodness ng Panginoon. Di naman natin sila kailangan bulahin, but we have to say good things, good promises of God. Amen po ba? Let's stand up and let's pray. Lord Jesus, we do thank you, Lord, for this message. And reminder sa amin, Lord, na hindi po magtatapos yung 2025 ng malungkot. Hindi dahil, Panginoon, sa pera kami nagiging masaya, kung hindi, tinawag niyo po kami, Panginoon. And by doing your will, we know, Lord, that we are making you happy. At ganun din sa amin, Panginoon, sa aming joy, Lord God, to serve you, to serve other people. Gamitin niyo po ang aming puso, ang aming mga labi. Lord, itong superpower na ibinigay niyo po sa amin para makapagbigay ng buhay sa ibang tao, Father God. Encouragement sa kanila. Lord, uuwi po kami, Panginoon, sa kanya-kanyang probinsya, sa kanya-kanyang mga bahay, Panginoon, na meron po kaming bit-bit na lesson, Lord, na maging pagpapala sa iba. Hindi man, Lord God, sa material na bagay, hindi man sa finances, hindi man sa ibang mga bagay, pero Lord, yung encouragement sa amin, Panginoon, ay magkaroon, Lord God, ng desire, Lord, to minister to them and be an encouragement to them as well, Panginoon. Lord, selyuhan niyo po, Panginoon, ang mensaheng ito. Hayaan niyo, Lord, na mag-enjoy po kami, Lord God, sa buhay na ibinigay niyo po kami habang kami ay naririto pa sa mundong ibabaw, Panginoon. We bless your name and we honor you, Jesus. Be magnified in our lives. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless po sa lahat.